Ang Food Sanitation Law ay binago at ang sistema ng kalinisan ng pagkain batay sa HACCP ay naging mandatory simula Hunyo 1, 2021. Kaya't ang mga nagpapatakbo ng mga negosyong may kinalaman sa pagkain ay kailangang ipatupad ang sistema ng kalinisan ng pagkain batay sa HACCP. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung ano ang eksaktong kailangan ninyong gawin gamit ang isang maliit na restaurant bilang isang halimbawa. Maaaring hindi alam ng ilang tao kung ano ang gagawin para ipatupad ang sistema ng kalinisan ng pagkain batay sa HACCP. Kaya nilikha ng Tokyo Metropolitan Government ang file para sa pamamahala sa kalinisan ng pagkain upang tumulong sa mga maliliit na restaurant. Mula dito, gagamitin ko ang file para sa pamamahala sa kalinisan ng pagkain para magpaliwanag. Ang file para sa pamamahala sa kalinisan ng pagkain ay nahahati sa dalawang bahagi: plano para sa pamamahala sa kalinisan at record sheet. Mangyaring ihanda ang dalawang dokumento. Maaaring i-download ang file para sa pamamahala sa kalinisan ng pagkain mula sa website ng Tokyo Metropolitan Government. Ang link sa website ng Tokyo Metropolitan Government ay matatagpuan sa overview section ng YouTube. Ang file para sa pamamahala sa kalinisan ng pagkain ay maaari ring kunin sa mga pampublikong sentro ng kalusugan. Tingnan ang pahina 2 ng plano para sa pamamahala sa kalinisan ng file para sa pamamahala sa kalinisan ng pagkain. Paano gamitin ang file para sa pamamahala sa kalinisan ng pagkain? Ang unang bagay na dapat gawin ay alamin ang mga panganib. Ang susunod na hakbang ay lumikha ng plano para sa pamamahala sa kalinisan. Kasama sa plano para sa pamamahala sa kalinisan ang mga mabuting kaugalian sa kalinisan at mga kritikal na punto sa pamamahala. Ang susunod na hakbang ay ipatupad ang plano para sa pamamahala sa kalinisan. Ipaliwanag ang plano para sa pamamahala sa kalinisan sa mga empleyado at hilingin sa kanila na sundin ito. Pagkatapos, itala sa record sheet kung ano ang nagawa. Panghuli, suriin ito. Pagkatapos ay bumalik sa hakbang na lumikha ng plano para sa pamamahala sa kalinisan at baguhin ito kung kinakailangan. Ngayon, ipapaliwanag ko ang mga hakbang na ito. Ang unang hakbang ay alamin ang mga panganib. Ito ay upang maunawaan ang mga salik na nagdudulot ng mga aksidente tulad ng food poisoning. Ang dahilan kung bakit kailangang unawain ang mga salik na humahantong sa mga aksidente ay dahil nag-iiba ang hakbang sa pagpigil depende sa salik. Halimbawa, ang salik ba ay isang microorganism, isang kemikal na sangkap, o isang panlabas na sangkap? Kung ito ay isang microorganism, anong uri ng microorganism? Ito ba ay isang bacterium tulad ng salmonella, isang parasite tulad ng anisakis, o isang virus tulad ng norovirus? Kung hindi alam ang mga ganitong bagay, imposibleng gumawa ng mga naaangkop na hakbang sa pagpigil. Tingnan ang pahina 3. Ang talahanayang ito ay isang halimbawa ng mga panganib na naugnay sa paghahain ng pagkain. Ang pinakakaliwang kolumn ay naglalaman ng mga sangkap o mga pangkat ng pagkain. Ang gitnang kolumn ay naglalaman ng mga pangunahing hazard na naugnay sa pagkain na iyon at ang pinakakanang kolumn ay mga paraan sa pamamahala ng mga hazard. Bilang halimbawa, isaalang-alang ang kaso ng curry. Ang isang lutong pagkain tulad ng curry ay may panganib ng food poisoning na dulot ng Clostridium perfringens. Paano natin masusugpo ang bacterium? Kung ang curry ay hindi kakainin kaagad, dapat itong agad na palamigin at ilagay sa refrigerator, at dapat itong painitin ng mabuti bago ihain. Sisiguruhin ito na ang curry ay ligtas kainin. Susunod, lumikha ng plano para sa pamamahala sa kalinisan. Ito ay upang magtatag ng mga pamamaraan upang maalis ang mga salik na maaaring humantong sa mga aksidente tulad ng food poisoning. Kasama sa plano ang mga mabuting kaugalian sa kalinisan at mga kritikal na punto sa pamamahala. Ang mga mabuting kaugalian sa kalinisan, ang pangunahing pamamahala sa kalinisan na ipinapatupad sa buong proseso ng paghawak ng pagkain. Ang mga kritikal na punto sa pamamahala ay mga bagay na nangangailangan ng espesyal na atensyon sa paghahanda ng pagkain at proseso ng paghahain.
Magsimula tayo sa mga mabuting kaugalian sa kalinisan. Tingnan ang mga pahina 4 at 5 ng file para sa pamamahala sa kalinisan ng pagkain. Ang 7 item na makikita rito ay mga mabuting kaugalian sa kalinisan. Para sa bawat isa sa mga item na ito, bubuo tayo ng plano kung kailan magsasagawa, paano magsagawa at ano ang gagawin kapag may nakitang issue. Tingnan natin ang mga ito ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang unang item ay suriin ang mga sangkap sa oras na natanggap. Ang dahilan kung bakit kailangan ang item na ito ay dahil may posibilidad na ang mga nakakapinsalang microorganism ay dadami sa pagkaing nasira, napunit ang pakaging, lagpas na sa expiration date, o mga hilaw na materyales na hindi inimbak sa wastong paraan. Suriin kung ano ang iyong ginagawa tungkol sa kung kailan magsasagawa, paano magsagawa at ano ang gagawin kapag may nakitang issue. Kung hindi nabanggit kung ano ang iyong ginagawa, lagyan ng check ang iba pa at isulat kung ano ang iyong partikular na ginagawa. Mahalaga na kapag gagawa ng mga nabanggit na plano at hihiling sa iyong mga empleyado na sundin ito, siguraduhing ipaliwanag sa kanila kung bakit kailangan ang mga item na ito. Kung hindi ito ipaliliwanag, maaaring isasagawa lamang nila ang nakasulat at hindi mapapansin ang anumang problemang maaaring lumitaw. Ang ikalawang item ay suriin ang temperatura sa loob ng refrigerator at o sa loob ng freezer. Gaya ng dati, lagyan ng check ang mga kahon sa kailan magsasagawa, paano magsagawa at ano ang gagawin kapag may nakitang issue. Mahalagang siguraduhin na ipaliwanag sa iyong mga empleyado kung bakit kailangang gawin ang item na ito. Ang ikatlong item ay iwasan ang cross-contamination o secondary contamination. Mahalagang siguraduhin na maunawaan kung bakit kailangang gawin ang item na ito. Halimbawa, mababasa sa ikatlong kahon sa bahaging paano magsagawa na suriin ang imbakan sa loob ng refrigerator. Ang dahilan kung bakit ito kinakailangan ay dahil may mga bakterya sa dripping ng karne at isda at maaaring i-contaminate ng mga dripping ang iba pang mga pagkain at ang loob ng refrigerator. Kaya ang hilaw na karne at pagkaing dagat ay dapat ilagay sa isang lalagyan na may takip at imbakin sa pinakamababang bahagi ng refrigerator. Ang ikaapat na item ay hugasan at isanitize ang mga kagamitan. Gaya ng dati, lagyan ng check ang mga kahon sa kailan magsasagawa, paano magsagawa at ano ang gagawin kapag may nakitang issue. Ang ikalimang item ay linisin at disimpektahin ang mga palikuran. Ang mga palikuran ang lugar na may pinakamalaking posibilidad na maging kontaminado ng iba't ibang nakakapinsalang microorganism, kabilang ang norovirus at pathogenic E. coli. Maaaring makontaminate ang pagkain sa pamamagitan ng mga kamay ng mga empleyadong gumagamit ng palikuran. Kaya't magsuot ng mga nakatalagang damit at guwantes para sa paglilinis at pagdidisimpekta ng mga palikuran. Sa partikular, maingat na disimpektahin ang mga upuan sa palikuran, flush lever, handrail, at doorknob. Ang ika-6 na item ay personal na kalinisan pagsuot ng malinis na damit pantrabaho at tilig. Kung ang isang taong namamahala sa paghahanda ng pagkain ay may pagtatay, may panganib ng food poisoning sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Bilang karagdagan, kung ang mga manggagawa ay may hiwa sa kanilang mga daliri, nagsusuot ng maruming damit sa trabaho, o nakalimutang tanggalin ang mga singsing o iba pang mga palamuti, maaari nilang makontaminate ang pagkain ng mga nakakapinsalang microorganism o maaari itong maging sanhi ng kontaminasyon dahil sa panlabas na bagay. Ang ikapitong item ay isagawa ang malinis na paghuhugas ng kamay. Humigit kumulang 80% ng food poisoning na dulot ng norovirus ay nagmula sa mga manggagawa sa paghahanda ng pagkain. Bilang karagdagan, kahit na ang isang empleyado ay nahawahan ng norovirus, maaaring hindi siya magpakita ng anumang sintomas. Kaya regular na hugasan ang iyong mga kamay upang maiwasan ang kontaminadong pagkain. Bukod pa dito, ang pagsusuot ng disposable gloves ay hindi palaging nangangahulugan na ito ay ligtas. Ang pagsusuot ng guwantes ng hindi naguhugas ng iyong mga kamay ay maaaring mag-contaminate sa mga guwantes mismo. Ang makintab na bahagi sa larawan ang kontaminadong lugar. Hugasan ng mabuti ang iyong mga kamay pati bago magsuot ng guwantes.
Ang huling pahina ng file para sa pamamahala sa kalinisan ng pagkain ay naglalaman ng iba't ibang manual. Mangyaring sundin ang mga manual na ito kapag naghuhugas ng kamay, sinusuri ang kalusugan ng mga manggagawa, at nagdidisinpekta ng mga kagamitan sa pagluluto, palikuran at ngayon, tingnan ang ibaba ng pahina 5. Hanggang sa puntong ito, naipaliwanag ko na ang 7 item ng mga mabuting kaugalian sa kalinisan. Gayunpaman, para sa ilang pasilidad, maaaring mahalaga rin ang mga item sa pamamahala sa kalinisan na nakalista rito. Kaya dapat ilagay ang mga item na ito sa mga karagdagang item kung kinakailangan. Halimbawa, ang pagsugpo ng mga daga at insekto ay dapat ilarawan sa ganitong paraan. Susunod, titingnan natin ang mga kritikal na punto ng pamamahala. Una, ipapaliwanag ko ang mapanganib na saklaw ng temperatura. Tingnan ang ibaba ng pahina 3. Ang mapanganib na saklaw ng temperatura ay tumutukoy sa saklaw ng temperatura na 0 hanggang 60. Kung naiwan ang pagkain sa mapanganib na saklaw ng temperatura, dadami ang bakterya sa pagkain. Ngunit kahit nasa ganitong mapanganib na saklaw ng temperatura, walang panganib na dumami ang bakterya sa nakakapinsalang antas kung ang pagkain ay iiwan sa maikling panahon lamang. Kaya't ang oras na mananatili ang pagkain sa mapanganib na saklaw ng temperatura ay dapat panatilihing maikli hanggat maaari. Kaya ikategorya ang iyong mga menu item batay sa temperatura kung saan inihahanda ang pagkain. Tingnan ang pahina 6 at 7. Uriin ang mga menu item na inihahain sa iyong restaurant sa 3 grupo tulad ng ipinapakita dito. Ang unang grupo ay mga pagkain na hindi iniinit o galing sa refrigerator at inihahain ng malamig. Kasama sa mga halimbawa ang sashimi, salad at tibi. Ang ikalawang grupo ay mga inihahain kaagad pagkatapos initin o mga pagkaing inihahain pagkatapos initin at nananatili sa lugar na mataas ang temperatura. Kabilang sa mga halimbawa ang mga steak, pritong pagkain at ginisang pagkain. Ang ikatlong grupo ay binubuo ng mga item na inihahain pagkatapos initin, palamigin, at initing muli, at mga item na inihahain pagkatapos initin at palamigin. Kasama sa mga halimbawa ang curry, char siu pork o Chinese BBQ pork, at potato salad. Tingnan natin ng mas malapitan ang mga grupong ito. Magsimula tayo sa unang grupo. Isulat ang karaniwang menu na inaalok sa iyong pasilidad at magpasya ng mga paraan ng pamamahala. Ang unang grupo ay mga item na hindi iniinit at mga pagkaing inihahain ng malamig na may mga item na galing sa refrigerator. Ang unang grupo ay may lalarawan na walang proseso ng pag-init, kaya imposibleng patayin ang mga nakakapinsalang mikroorganism na nakadikit sa pagkain. Kaya mahalagang magsagawa ng mga hakbang tulad ng pagpigil sa kontaminasyon sa mikrobyo sa panahon ng proseso ng pagluluto at pag-imbak ng pagkain sa refrigerator upang maiwasan ang pagdami ng mga mikroorganism. Halimbawa, sa kaso ng mga salad, nabibilang sa mga hakbang ang paghuhugas ng mga gulay ng mabuti, paghuhugas ng mga kamay ng mabuti bago maghain, pagsusuot ng guwantes kapag naghahain at pag-iwas sa direktang paghawak gamit ang mga kamay at paghahain ng mga salad sa sandaling inilabas ang mga ito mula sa refrigerator. Susunod ay ang ikalawang grupo, mga item na inihahain kaagad pagkatapos initin. Ang grupong ito ay may pagkakataong patayin ang mga mikroorganism dahil sa proseso ng pag-init. Kaya mahalagang kumpirmahin na ang pag-init ay naisagawa ng maayos. Suriin antimano ang antas ng init at oras ng pagluluto at itsura ng pagkain kapag ang gitna ng pagkain ay sapat ng nainit. Pagkatapos, sa pang-araw-araw na pagluluto, magsagawa ng mga paraan ng pamamahala tulad ng paghusga sa pamamagitan ng antas ng init at oras ng pagluluto at paghusga sa pamamagitan ng itsura at kulay ng katas ng karne at pakiramdam at tigas. Susunod ay ang ikalawang grupo, mga item na inihahain pagkatapos initin at nananatili sa lugar na mataas ang temperatura. Ang pagkakaiba sa nakaraang kaso ay pagkatapos initin ang pagkain, ito ay iwan ng partikular na oras bago ihain. Kaya ang unang hakbang ay kumpirmahin na naisagawa ng maayos ang pag-init. Susunod, pagkatapos initin, ang pagkain ay dapat na panatilihin sa mataas na temperatura
upang pigilan ang muling pagdami ng anumang nabubuhay na mikroorganismo. Susunod ay ang ikatlong grupo, mga bagay na inihahain pagkatapos initin, palamigin, at initing muli. Kasama sa grupong ito ang curry at nilaga. Ang mga paraan upang suriin kung ang pagkain ay luto at nainit ng mabuti ay pareho sa ikalawang grupo. Mahalagang tiyakin na ang pagkain ay hindi mananatili sa mapanganib na saklaw ng temperatura ng matagal na oras pagkatapos initin at sa oras ng pagpapalamig. Kaya't kinakailangang palamigin kaagad ang pagkain, halimbawa sa pamamagitan ng paghahati ng pagkain sa maliliit na lalagyan. Panghuli, ang ikatlong grupo, mga item na inihahain pagkatapos initin at palamigin. Sa grupong ito, kasama sa proseso ang pag-init, kaya siguraduhing nainit ng maayos ang pagkain. Susunod, tinitiyak sa proseso ng pagpapalamig na ang pagkain ay hindi naiwan sa mapanganib na saklaw ng temperatura ng matagal na oras. At dahil walang proseso ng muling pag-init, mahalagang mag-ingat na huwag makontaminate ng iyong mga daliri ang pagkain kapag naghahain. Ngayon, tingnan ang ibaba ng pahina 7. Magpasya kung paano tutugon sa mga issue. Ang isang issue ay kapag ang pag-init, temperatura ng imbakan, o paghawak sa pagkain ay hindi isinasagawa ayon sa plano. Halimbawa, kung nakalimutan mong suriin ang temperatura gamit ang food thermometer, habang iniinit ang inihaw na baboy, lagyan ng check ang preheat. Sa mga hakbang na ito, magagawa mo ang iyong plano para sa pamamahala sa kalinisan. Susunod, ipaliwanag mo ang plano sa iyong mga empleyado at ipasunod sa kanila ang plano. Huwag kalimutang iulat ang anumang problema sa supervisor. Kapag naisakatuparan mo na ang plano ayon sa nilalaman nito, itala ang mga resulta sa record sheet. Ang file para sa pamamahala sa kalinisan ng pagkain ay may calendar style na record sheet tulad nito. Kung walang mga issue, gumuhit ng bilog o magsulat ng mga partikular na temperatura. Kung may issue, gumuhit ng krus. Pagkatapos, sa bahaging mga espesyal na tala, ilarawan mo kung ano ang nangyari at kung paano ito natugunan. Itago ang record na ito ng mga 1 taon. Kung hihilingin sa iyo ng isang opisyal ng health center na ipakita ang file para sa pamamahala sa kalinisan ng pagkain, mangyaring maging handa na ipakita ito kaagad. Ang huli ay pagsusuri. Mahalagang regular na balikan ang iyong mga record. Dapat suriin ng supervisor ang mga record 1 beses sa 1 buwan. Kapag nasuri mo na ang iyong mga record, lagdaan ang checkbox ng supervisor sa kanang sulok sa itaas ng record sheet. Kung paulit-ulit na nagkakaroon ng mga katulad na problema o reklamo, maaaring may problema sa mismong plano. Dapat ding suriin ang plano kapag nagbago ang mga sangkap ng pagkain o kapag nagdagdag ng mga bagong menu item. Mahalagang patuloy na pabutihin ang plano. Ang supervisor ay dapat magsagawa ng buwanang pagsusuri ng mga record. Isang karagdagang sheet ang gagamitin para sa pagsusuri. Ang mga reklamo, alalahanin sa kalinisan, at mga katulad na problema na paulit-ulit na nangyayari ay maaaring dahil sa parehong mga kadahilanan at dapat na matugunan. Kung kukuha ka ng bagong empleyado, ipaliwanag at sanayin siya sa plano para sa pamamahala sa kalinisan at magtago ng isang record ng mga nilalaman ng pagsasanay. Suriin ang plano para sa pamamahala sa kalinisan kapag nagbago ang mga menu o sangkap, kapag nagbago ang mga supplier, o kapag may pagbabago sa pasilidad o kagamitan. Isulat ang mga resulta ng buwanang pagsusuri sa sheet na ito. Halimbawa, kung kumuha ka ng bagong empleyado noong Abril, lagyan ng check ang oo para sa Abril sa tanong 3. Pagkatapos, sa likod ng sheet, isulat ang detalyeng ito sa 3, record ng pagsasanay kapag nagbago ang mga empleyado. Dito nagtatapos ang video na ito. Pagkatapos panoorin ang video na ito, naniniwala ako na maipapatupad mo ng maayos ang sistema ng kalinisan ng pagkain batay sa HACCP.